Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit mahirap kapag hindi ka sure? At mayroon tayong concept na self-attesting. Self-attesting means the Bible carries its own divine authority, providing itself to be God's word through the Holy Spirit. It convinces heart of its truth. 2 Timothy chapter 3 verse 16. The fulfillment of countless prophecy such as Christian birth, death, and resurrection confirms its reliability. Scripture authority tests not a human approval but a God's sovereign revelation, making it the final infallible rule of faith and life. At makikita po natin ito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. And we also thank God continually, because when you received the word of God, which you heard from us, you accept it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in who believe. Sa Tagalog po, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos nang inyong patatanggapin ang salita ng Diyos na iyong naririnig sa amin ay iyong tatanggapin. Iyon hindi bilang sa salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo ng sumasampalataya. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, God's want us to be fully convinced of His word. So, ang gusto pala ng Panginoon, makonvince niya tayong mga anak niya sa salita niya, sa Biblia. At sa second teaching po natin, God has not left us confusion or limbo. So, hindi pala tayo iniwan ng Diyos na may conclusion sa isip natin. Kumbaga, iniwan niya tayo ng assurance na siya'y babalik. At yung mga assurance na pangakong kanyang tutuparin. Ngayon naman sa third teaching natin, God gave us assurance and confidence. So, ayun nga, binigyan tayo ng Panginoon ng assurance at confident sa buhay natin, na kung saan, kung confident tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, binibigyan tayo ni God ng mas maayos at magandang pamumuhay. Ngayon naman sa ating application, first application, stand where God wants you to flourish. So, tumayo tayo kung saan tayo gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung tatayo tayo sa buhay natin na gusto natin. Dapat, tumayo tayo sa buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. At ngayon naman sa second application natin, strengthen your conviction or resist temptation. So, pagyabungin mo yung kalakasan ng iyong puso na hindi mo kailangan na tanggapin lahat ng temptation, but then kailangan mong i-resist yun sa buhay mo. Ngayon naman sa ating third application, stay loyal to Christ and His Word. So, maging loyal tayo pala sa ating Panginoong Kristo. At syempre, doon na rin sa salitang kanyang binibitawan. Kasi, kung tayo ay loyal sa Panginoon, bibigyan niya rin tayo ng loyalty sa atin. At ngayon naman sa ating discussion, how does the self-attesting nature of Scripture strengthen your confidence in God's Word? So, para sa akin, nagkakaroon kasi ako ng definition sa buhay ko, na kung saan, ang definition ng buhay ko ay ang Panginoon, na kung ang definition ko si God, siya lang yung susundin ng buhay ko. Kasi, kung siya nga yung definition ko, sa lahat ng bagay siya yung matutupad. So, sa pamagitan nun, binibigyan ako ng Diyos ng kalakasan at confident sa salita ng Diyos na may ihaharap ko sa kapwa kong mga tao. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.